Annyeong guys! Welcome to another day in the life as a Filipino private chef here in Korea. So ayun nga, kagaya ng sabi ko nung last vlog ko uuwi muna tayo ng Pinas. Ang sarap talaga sumakay dito sa Korean Air kasi ang sasarap ng foods at may pa-ice cream pa. At pagdating nga namin nag food trip kami kaagad. Sinundo nga pala kami ng friend ko na si Gerald and family. Ang galante kasi sinundo na kami at nagpakain pa dito sa may dampa. Sorry ang bilis ng video kasi nakalimutan ko patayin na naka-hyperlapse pala. For 4 days dito nga pala kami mag-i-stay, alam nyo na siguro kung saan to. I-tour ko nga pala kayo sa room namin, baka sakaling gusto nyo rin mag-stay dito kapag nauwi kayo ng Pinas. Sa tingin ko, ang pinaka-highlights talaga ng mga rooms dito sa Okada ay itong mga bathrooms nila na may magandang overlooking. So ito ang room na nakuha namin ay 19th floor to na may fountain view. Kaya naman sa gabi, kitang kita talaga dito yung fountain show. Ito nga at ang ganda, parang ganito yung sa Las Vegas, di ba? So may magandang view na kami dito, hindi na kami makikipagsiksikan dun sa baba. And then yung toilet, automatic, tapos may bide rin, tapos ang laki pa ng mga space. Ang pinaka nagustuhan ko nga dito sa Okada ay sa baba nito ay mayroong Jollibee. At kinamagahan niya, gumising kami na maaga para kumain dito sa may breakfast buffet sa may Medley. Bali 2 days nga lang palang kinuha naming breakfast buffet kasi kapag everyday nakakasawa na rin yung mga pagkain dito. Meron naman Jollibee kaya gusto ko naman matikman yung breakfast ng Jollibee. At saka marami rin mga restaurant dito sa baba na pwedeng kainan. So ito nga yung breakfast buffet ng Okada. Para sa akin, sakto lang yung mga pagkain dito. So-so lang. Hindi masyadong mga special yung mga pagkain. O baka siguro nag-expect lang ako ng too much kasi sa sobrang mahal dito sa Okada, expectation ko talaga masasarap at bongga yung mga foods dito. Nakapag-stay na rin kasi kami sa may Sofitel at grabe doon, OA, ang sarap ng mga foods, bongga, sobrang dami, talagang very special talaga yung breakfast buffet nila doon. Kaya kung i-rate ko ang breakfast buffet dito sa may Okada, siguro mga 7 out of 10 lang. Gusto ko pa man din i-try din yung dinner buffet nila. Kaya lang after nitong breakfast namin, na-decidean ko na wag na lang kasi sayang din, sobrang mahal din ng dinner buffet dito. Siguro mga nasa almost 5k din per person. Ayan, syempre yung breakfast natin yung mga kinuha ko yung mga Pinoy style na breakfast. Meron tayong corned beef, bacon, garlic rice, dilis, longganisa, tsaka vinegar. Tapos meron tayong sausage na Nuremberger. Ito, masarap din to. Ito yung paborito kong sausage dun sa Germany nung nagpunta kami. Para sa akin, special na tong breakfast na to kasi sa Korea hindi ako nakakain madalas ng mga ganito. At sawa na rin kasi ako sa mga western food at sa mga ibang pagkain kasi ayan din yung mga lagi kong niluluto kaya itong Pinoy foods talaga yung kakainin ko lang. So ito naman yung mga one plate ng puro kakanin dito sa Okada. And after nga ng breakfast mag-swimming naman kami. Kasi yung anak ko ito lang kasi yung gustong gawin, yung mag-swimming. Sa Korea kasi bibihira lang yung mga hotel doon na mayroong swimming pool. Kung mayroon man, kailangan mo pang magbayad ng extra para lang makaswimming. Hindi gaya dito sa mga hotel sa Pilipinas na kasama na talaga yung swimming at ang gaganda pa ng mga swimming pool. And in fairness dito sa Okada, ang ganda ng swimming pool nila dito at ang ganda ng view. Free nga lang pala yung pag-swimming dito kapag dito ka nakastay. Pero kapag may dadalaw sa inyo na gusto rin mag-swimming, meron namang bayad na 1,000 per head. Eto nga at maghapon talaga kami nag-swimming dito at nakadalawang balik pa kami. After nyan nagaya itong anak ko mag-pizza daw kami kasi hindi niya hilig yung Filipino food. So dito nga kami nagpunta sa may Shakey's. Ngayon lang ako makakain dito. Hindi ko pa ever na try na mag-Shakey's. Kasi dati nung nasa Pilipinas pa ako ang mahal nito. Kadalasan dun lang ako sa mga murang pizza yung nasa kariton. Pati yung sa Greenwich. After nga namin mag-ikot-ikot sa MOA, balik na kami ng Okada. At grabe ang ganda rin pala dito sa baba ng Okada, parang mall din. Marami rin mga restaurant at pwede rin gumimik dito. Kaya sa Okada rin namin napiling magstay kasi nga very convenient kasi andito na lahat sa baba yung mga kailangan. At syempre, isa sa pinaka-reason itong Jollibee. Grabe kasi miss na miss ko na talaga yung Jollibee. Alam nyo naman kapag nasa abroad talagang very special yung Jollibee. Wala kasing Jollibee sa Korea.
At ito nga yung mga in-order namin, yung chicken at yung favorite ng asawa ko, yung palabok. And hanggang dito na lang muna mga guys. Abangan ninyo yung susunod ko pang mga vlog sa vacation ko dito sa Pilipinas. Kasi 6 days ako dito. So mayroon pa tayong part 2. Thank you for watching. Annyeong!